Napahinto ako sa paghakbang ng matanaw si Arkanghel sa labas ng room namin. Nakasandal siya sa pader at ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng suot niyang slacks. Nang mapatingin siya sa gawi ko ay nagtama ang aming paningin. Anong ginagawa niya sa labas? Nasaan si Isaiah at ang iba niya pang tropa? At bakit ang aga niya? Inagahan ko nga ngayon kasi alam kong almost late siya laging pumapasok. Pero heto at nandito na siya. Nauna pa sa akin. Umayos siya ng tayo nang malapit na ako. Good morning, Bes. Bes? Pinandilatan ko siya dahil baka may makarinig. Humakbang siya palapit. Basa pa ang buhok niya. Obviously ay bagong ligo. Amoy na amoy ko sa kanya ang Safeguard soap. Iyong eucalyptus green. Mukhang wala naman siyang gamit na perfume pero mabango siya. In fact, ang fresh ng amoy niya. Mukhang 3 beses siyang nagsabon. At ang polo at pantalon, planchadong-planchado. Mukhang nakabili na sila ng bagong plancha. Best friend na tayo, 'di ba? Nagka-amnesia ka ba? Shh! Saway ko sa kanya at nagmamadaling pumasok sa room. Kakamot-kamot siya ng ulo ng iwan ko. Pagpasok ko sa room ay nagulat pa ako nang makitang nandito na rin si Hugo. Busy siya sa phone niya at ewan kung nakita niya ba akong dumating o hindi. Basta busy siya. Nang pumasok na ang mga classmates namin ay hindi na ako nag-angat ng ulo. Alam ko na pumasok na rin si Arkanghel at pumunta sa upuan niya dahil naririnig ko na sila ni na Isaiah na naghaharutan. Maya-maya pa ay nagja-jamming na naman sila. Dumadami na ang mga classmates namin at paingay na rin ng paingay ang loob ng room. May sumisitsit sa akin pero hindi ko pinapansin. Saka lang ako nag-angat ng paningin nang may sumigaw na nandyan na si Ma'am. Nang break time ay nilapitan ako ni Arkanghel. He sat on Carlene's vacant chair. Ba't di ka namamansin? I just look at him. Galit ka ba? Umiling ako. We, pasimple akong tumingin sa paligid. Nakatingin sa amin sina Ruth. Nakataas ang kilay pero ngumiti nang makitang nakatingin ako. Huy! Kinalabit ako ni Arkanghel sa balikat na tinabig ko naman kaagad. Hindi nga ko galit. Ba't ganyan? Napasipa pa siya na parang bata. Anong ba't ganyan? I innocently asked. Ba't di ka nga namamansin? Aga ko pa naman pumasok kasi kala ko magkukwentuhan tayo. Iyong sasariwain natin mga pinagsamahan natin kahapon. Nagtampo pa naman si Isaiah kasi di kami sabay. Ba't nga ba di ka na nasabay sa kanya? Curious ako na nagtanong. Nagpanggap ako na may hinahalungkat sa bag ko. Lagi nun sinasabayan si Vivian Chanel Parang ikaw sa akin. Sandali akong natigil sa ginagawa. Ewan ko nga kung pinopormahan niya na iyon pero parang hindi naman. Wala siyang nababanggit sa akin Open kayo sa isa't isa? Yap, nangalumbaba siya sa desk habang sinisilip ang mukha ko dahil nakayuko ako. So bakit nga di mo ako pinapansin kanina pa? Tiningnan ko siya at tinaasan ng kilay. Ikaw, di ka ba tinatanong ni Isaiah kung bakit sa akin ka na lagi nakasabay? I asked him, ignoring his question. At isa pa, curious nga ako. Okay, tinatanong naman niya. Sa 2 palad niya na siya nakapangalumbaba ngayon habang nakatingin sa akin. Oh, anong sabi mo naman? Nag-iwas na ako ng tingin at kunwari di interesado. Wala. Wala? So wala lang pala. Tumayo na ako. Hoy, yan ba di galit? Mang-iiwan? Pwede ba bibili ako ng pagkain kaya dyan ka na? Napakayabang nito Ewan ko sa'yo. Inis na kinuha ko na ang purse ko sa bag at iiwan ko na talaga siya para pumunta sa kantin. Natuluyan na sa pagsama ang mood ko.
Sige, umalis ka. Alis. Tinaas niya pa ang isang kamay para itaboy ako. Umalis naman ako. Hoy, saan ka pupunta? Sama ako. Pigil ang ngiti na pumunta ako sa kantin habang kasunod ko siya. Kung di siya sumunod, ay hate ko na talaga siya at di na friend forever, kaya mabuti sumunod siya. Nakakainis, di ba iyong mood ko? Parang tanga lang. Dahil sa kanya, di ko na rin maintindihan sarili ko. Nakasalubong namin si Carlene sa kantin na kumakain ng piatos green. Nagulat siguro nang makita ako kasi sabi ko kanina sa kanya na hindi ako magla-lunch. Kay Arcangel siya agad lumapit. Hoy Arcangel del Valle, balita ko, inagawan mo na ako ng best friend ah. Para kayong mga sira. May inginuso si Carlene sa entrance ng kantin. Nang tumingin ako ay palapit sa amin si Ruth at ang best friend nitong si Geneva. Hi Susie! Ang bilis ng lakad niya palapit sa amin. Congrats Susie ha! Highest ka ulit kanina sa exam. Thanks, congrats din pangalawa ka. Napalis ang ngiti ni Ruth. Akala ko nga lowest ako. Hindi kasi ako nag-review dahil aga ko natulog. Tapos antok na antok pa ako habang naglulong quiz tayo kanina. Napaka-gifted mo kasi. Sabat ni Carlene habang ngumunguya ng piatos. Nakikikain na rin pala si Arcangel ng piatos niya. Ruth laugh. Haha, grabe, di ah. Alam ko na titira na naman ng pailalim si Carlene kaya kailangan ko na agad siyang pigilan. Ang kaso ko, bago ko pa magawa na hilahin si Carlene ay nakapagbitaw na siya ng salita. Gifted na gifted. See? Aga mo ka mo natulog pero inaantok ka habang nagko-quiz? Amazing. Pakaladkad ko na siyang hinila. Sige Ruth, kain lang kami. Hindi ko na tiningnan ang reaksyon ni Ruth dahil alam ko nang nakasimangot siya kay Carlene. Tigilan nyo na yan, kumain na lang tayo. O diba ikaw lang gutom? Tanong ni Arcangel kaya sinamaan ko siya agad ng tingin nang manahimik siya. Kahit todo tanggi si Arcangel ay ako pa rin ang nagbayad ng 1 styro of spaghetti at isang bote ng sakto coke niya. Kasi hindi talaga siya nagpapabayad sa fishball, palamig at pamasahe kahapon na supposedly ay libre ko. Bumili rin si Carly ng kanya kahit pa kumain na pala siya ng burger sa labas kanina. Mabilis lang naming naubos ang mga orders namin dahil hindi naman marami ang serving per styro. In short, bitin. Dadagdag pa sana ako kaso pareho ng masama ang tingin ni na Carlene at Arcangel sa akin. Ano bang problema nila? As if sila pagbabayarin ko. Girl, sabi mo sa akin awayin kita pag nadami kain mo. Hinila na ako ni Carlene paalis sa mesa. O ngayon, sasabunutan kita kapag bumili ka pa ng spag. Tali natin yan. Nang tawagin si Carly ng isa sa mga kaibigan niya ay iniwan niya kami ni Arcangel. VBF? VBF? I look at Arcangel confusedly. He grinned and leaned closer to me. Very big friend. Nanlaki yata butas ng ilong ko. He flashed me a peace sign. Joke, very best friend kasi iyon. Nakakatawa iyon? Nagkamot naman siya ng ulo. Si Carlene BFF mo. So dapat tayo rin may label na pamatay. Inirapan ko siya at tinalikuran. Abnormal. Hoy, VBF. CCR ako. Huwag ka sumunod o upakan kita. Pero hindi sa CR ang punta ko. Ayaw ko lang talaga na sumunod siya. Since matagal-tagal pa ang break time ay sa faculty ako dumiretso. Actually, plano ko na talaga ito kagabi pa. Sumilip ako sa pinto at natuwa nang makitang nasa loob ang sadya ko. Susana Alcaraz, why are you here? May kailangan ka? Ang sumalubong sa akin ay ang late 40s na teacher na may istriktang mga mata sa ilalim ng suot na specs.
Good afternoon po, Ma'am Aguilar. Si Ma'am Normalin Aguilar, mami ni Hugo and head teacher ng school. Siya rin ang sumama sa akin nang ilaban ako last year sa Science Quiz B. About Arcangel del Valles case po. Umupo ako sa sofa, nakaharap ng inuupuan niya. Mabuti at siya lang ang tao sa faculty ngayon. How about it? Inayos niya ang suot na specs. Mabilis na umiling ako. Wala po siyang ginawa na kahit ano, maliban sa nagkating siya dahil kailangan niya ng pambayad sa field trip. Mali rin po ang sumbong tungkol sa kanya. Nanahimik si Ma'am Aguilar habang nakikinig. Nagpaliwanag ako ayon sa nalalaman ko sa ugali ni Arcangel. Parang tinitimbang niya ang mga sinabi ko. Matapos kong masabi ang lahat at mag-vouch para kay Arcangel ay tumango-tango siya. Umiling si Ma'am Aguilar. Ako nang bahala sa case ni Arcangel. Nagpasalamat na ako saka lumabas ng faculty. Masaya ako na wala nang poproblemahin si Arcangel. Hindi na magagalit ang parents niya sa kanya dahil malinis na ang pangalan niya. Paglabas ko ng pinto ng faculty ay nagulat ako nang makita sa labas si Hugo. Nakatayo siya at nakapamulsa. Hindi ko alam kung hinihintay niya ba ang mama niya o alam niya na nasa loob ako. I know what you did to Arcangel. I glared at him. Hugo didn't say anything. He just looked at me and arched his one brow. What a jerk. Babe! Isang nananakbong babae na may highlights ang bangs ang lumapit at agad yumakap sa baywang niya. Kilala si Fiona sa school dahil siya ang muse ng grade 7. As in grade 7. Mas bata sa amin. Hugo just gave me a grin. Let's go, Fiona. Inakbayan niya na ang bago niyang baby girl. Ano ngang Facebook mo? Last recess namin nang mangulit si Arcangel. Sa upuan talaga siya ni Carlin pumwesto. Madalas kasing gumala sa campus si Carlin kapag wala pang teacher. Deactivated. Bakit? Ayoko lang ma-addict. Ang ingay ng room dahil ang liligalig ng mga classmates namin. Kaya lapit na lapit ang mukha ni Arcangel sa akin para magkarinigan kami. Bumalik ka na sa upuan mo. Babalik na si Carlin. Hoy, sabi ko nakaka-addict ba iyon? Iyong FB? Tuloy siya sa pangungulit. Hoy, bakit nga? Sabi. Pero pinaka-reason ko talaga ay ayokong makakita ng ganap sa buhay ng ibang tao. Bakit nga kasi? Hay, ang kulit. Mababaw lang naman ang reason ko kaya eke sa akin ang social media. Opinyon ko lang naman na ayokong sayangin ang oras ko sa mga taong hindi naman makakatulong sa buhay ko. Dami pang pinaglalaban ng kung sino-sino roon. Depressing pa minsan dahil di mo maiiwasan na di makompare ang sarili mo sa iba. At aminin ko man o hindi, may ganoong effect talaga sa akin ang social media. KJ mo naman, paano mo makikita mga selfie ko niyan? Isa pa iyon, mas gusto ko pang titigan na lang mukha mo kaysa sa picture mo. Ay, may ganon? Hinarap ko siya at tinitigan ang mukha niya. Kahit nanliliit ako sa sobrang perpekto ng itsura niya sa ganito kalapit at sa intensidad ng mga mata niya ay sinikap kong magpakakalmado. Oo, may ganon, kaya tigilan mo na kakakulit sa akin about FB, pwede? Sungit ni VBF talaga. Itinula ko siya sa balikat kasi ang dikit niya na masyado. Hoy, Del Valle, may mga rules kapag magkaibigan. Ngumuso siya. Bawal madikit. Mamaya machismis na naman tayo, masasakal na talaga kita. Paano pag ma-fall pala ako sa'yo? Biro ko. Biro lang talaga. Gusto ko lang makita reaksyon niya. Sinulyapan niya lang ako.
Sorry pero di kita masasalok kasi baka mabalian ako. Halos mamula-anit ni Arkanghel nang sabunutan ko siya. Panay naman iwas niya. Tawa siya ng tawa at nakakainis na nahahawa na ako. Para kaming mga tanga na naghaharutan. Bigla na lang wala na akong pakialam kung may nakakita ba. Sa mag-VBF kami ni Arkanghel Kung ayaw nila maniwala, bahala sila sa buhay nila. Nang malaman naming wala na naman kaming teacher sa last subject, ay lalong lumigaya ang mga classmates namin. May iniwang isusulat ang teacher sa kabilang room, pero mukhang walang balak magsulat. Maski si Carlin ay lumabas na naman para kumain sa kantin at gumala sa kung saan-saang sulok ng school namin. About sa case mo sa guidance, forget it. Okay na iyon. Biglang sabi ko kay Arkanghel. Alam ko na iniisip niya pa rin iyon. Ngumiti lang siya habang hinihimas ang ulo niya. Nanakit siguro kakasabunot ko. Basta wag ka talaga sasali sa kahit anong frat. May frat ako. Frat ni mama. Hilaf. Hampas pa lang nun, koma na ako. Sinasaktan ka ng mama mo? Maingat na tanong ko. Pag may kasalanan lang, hindi ako umimik. Tinitigan ko ang abo niyang mga mata. This time, ako naman ang nangalumbaba sa armchair. Nag-iwas siya ng tingin at ngumiti na naman. Pero seriously, di ko need ng frat. Tamad ako at ayos na ako sa mga tropa namin ni Isaiah. Hindi kanya dapat hinampas ng plancha, Arkanghel. Siya naman ang nanahimik. Ni hindi kanya hinayaang i-defend ang sarili mo. Hindi ko talaga mabitawan ang topic. Matagal bago siya nagsalita. Sumulyap siya sa akin at ngumiti ng tipid. Ganon lang si mama pero mabait iyon. Istrikta lang talaga. Pero paano kung napuruhan ka? Sabi ni Isaiah na sira raw ang plancha. Ibig sabihin malakas ang hampas sayo. Napangiwi siya. Huwag kang magpapaniwala kay Isaiah. Imbentador iyon. Sumandal siya sa upuan at lumingon sa akin. Mabait ang mama at papa ko. Mga istrikto lang. Di mo sila masisisi kasi maligalig ako. 2 lang kaming magkapatid. Ako saka iyong ate ko na namatay dahil sa akin. Nahugot ko ang paghinga ko. Namatay si Ate Angel dahil sa akin. Mahina siyang tumawa. Diba hilig ni na mama at papa sa anghel? Si ate, Angela pangalan. Ako, Arkanghel. Nakatingin ako sa kanya. Pilit kong iniintindi ang kislap sa mga mata niya na nagpipilit na sumaya. Noong bata pa kasi ako ay may trauma ako. Na-ospital kasi ako tapos after nun, nag-iba na ako. Basta palagi raw akong umiiyak at nagwawala. Palagi akong nananakbo palabas ng bahay. Tumingin ulit siya sa akin. Hindi ko alam na nagkasakit siya at may trauma siya noon. Hindi halata sa kanya dahil masayahin siya. Marami pa talaga akong hindi alam tungkol kay Arkanghel. Then isang beses, nanakbo ako sa kalsada. Hinabol ako ni Ate Angel. Arkanghel, may dumaan na jeep nun. Saglit siyang nanahimik. Itinulak ako ni Ate Angel kaya siya ang nahagip. Dead on arrival siya sa ospital. Doon na nag-start na maging mahigpit sina mama at papa sa akin and I understand them. Syempre nga naman, ako na lang ang anak nila. I'm sorry. Sus, ngumisi siya at pasimpleng nagkuskus ng mata. Wala na iyon. Pero alam ko na masakit pa rin iyon sa kanya. Bakit kasi ang daldal ko? Naungkat patuloy iyong masakit na pinagdaanan niya. Tumikhim ako. Nasaan na ba si Carlin? Gusto kong lumabas Namamalat ang boses na tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana ng room namin. Sus, parinig pa. I look at Arkanghel. Nakangiti na siya. Kunwari ka pa. Nagpapasama ka lang sa akin Di kaya.
Pero gusto ko talaga na lumabas kami para din na namin pag-usapan iyong past niya. Hinuli niya naman ang pulso ko at hinila na ako papunta sa pinto. Tara na! Hindi niya na binitawan ang kamay ko hanggang makarating kami sa kantin. I just realized that he was still holding me nang mapansing nakatingin sa amin ang ibang estudyante. Nakataas ang kilay ng mga girls na alam kong may crush kay Arkanghel. Sakabat dito tayo sa kantin. Sinabi ko bang dito ko gustong pumunta? Pagmamaldita ko para mawala ang awkwardness. Baka lang kasi gutom ka na naman. Libre mo ko. Hindi ko na namalayan ang sarili ko na nagpapapi eyes na sa kanya. Pinisil niya ang ilong ko. Sige na nga. Ipambili na natin ng lamang tiyantong panglaro ko sana sa comp shop mamaya. Malawak ang naging ngiti ko. Yehey! Nakatingin si Arkanghel sa akin. Hindi ko alam kung nagugulat ba siya o nagtataka. Pero isa lang ang alam ko. Katulad ko ay masaya siya. Tara let's! Ubos ang 50 pesos niya sa akin sa kantin. Hindi ko naman siya nakitaan ng kahit kaunting reklamo kaya ang saya. After class ay sabay ulit kaming umuwi. But this time, hindi siya bumaba sa kanila since kami na lang ang natira sa tricycle. Hinintay niyang makauwi muna ako sa amin saka siya nagpa-round trip pabalik sa kanila. At na-appreciate ko iyon. Na-appreciate ko ang time na binibigay niya sa akin kahit friends lang kami. Pero possible nga kayang, bye BVF. Kumakaway siya habang paalis ang tricycle. Kumaway rin ako sa kanya. Kahit wala na siya, nasa gilid pa rin ako ng kalsada at nakangiti pa rin ako. Arkanghel! Sabay kaming napalingon sa tumawag sa kanya habang nasa kantin kami. Isang babaeng nakamesiban ang buhok ang papalapit sa amin at namumukhaan ko siya. Nakalaban ko siya sa spelling contest last year. Zandra ang pangalan niya, grade 9. Zandra, bakit? Tinitext kita, hindi ka nagre-reply. Nakalabing sabi ni Zandra. Ni hindi niya man lang pinansin na nandito ako at kasama ni Arkanghel. Napakamot naman ng ulo si Arkanghel. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nainis dahil doon. Siguro dahil nahuli ko na ang ugali niya na kapag kinakabahan o natitensyon ay ganoon ang manirisim niya. Bakit ka pala nagte-text? Arkanghel asked her. Pumunta kasi ako kina Aisia kagabi dahil kinuha ko na iyong binili kong papi sa kanila. Sabi ko dadaan ako sa inyo after, di ba? Dumaan ako kaso wala ka naman. Mama mo lang nandoon. May laban kasi kami kagabi. Oh, di ba inubos niya sa akin kagabi yung pang-comp shop niya? So, kanino siya nagsisinungaling? Kay Zandra o sa akin? Hinampas siya ng mahina ni Zandra sa braso. Puro laro. Nakalimutan mo pa na pupunta ako. Sorry naman. At sa harapan ko pa talaga naisipang magkwentuhan? Parang na-hurt naman si Sandra. Ganyan ka. Hindi na ako nakatiis kaya sumabat na ako. Arkanghel, una na ako sa room. Kaysa mukha akong tanga rito. Oh, Alcaraz? Saka lang ako napansin ni Zandra o pinansin. Tiningnan ko si Arkanghel at hinintay ang isasagot niya. Pero wala siyang sinabi. Una-unahan siya magsalita ni Zandra. May prob ka sa subjects mo? Ba't di ka sa akin magpaturo? Hala, wala. Ganoon? Kapag may kasama akong lalaki ay isa lang ang ibig sabihin? Gagawin lang akong tutor sa subjects? Ni hindi man lang nag-isip ang bruha ng mas malala. Di ko ba deserve? Sus, ang shy naman this boy oh. Nakangiting tumingin ulit sa akin si Zandra. Ano, Alcaraz? Pasaway ba ito? Huy, Sasa. Saway ni Arkanghel. Sige na, bye. Mamayang uwian ha? Ano namang meron mamayang uwian? Hatid tanaw ni Arkanghel si Sandra habang papalayo. Gusto mo pa yata ihatid hanggang room niya. Una na lang ako sa room natin. Napalingon si Arkanghel sa akin. Ha? Hatid mo na. Baka maligaw iyon.
Hindi ko na siya hinintay sumagot. Nauna na talaga akong maglakad pabalik sa building ng grade 8. Sabi ko na nga talaga, 'di ba, mahilig si Arkanghel sa magaganda. Maganda naman talaga si Sandra. Bagay sila, magsama sila. Ang bilis ng lakad ko tapos may mga humarang pa sa kanya na tropa niya kaya bago pa niya ako maabutan ay nakapasok na ako sa room. Huminto ako sa tapat ng upuan ni Hugo. Hoy Hugo! Mula sa screen ng phone ay nagtatakang napatingala naman sa akin si Hugo. Nakataas ang isa niyang kilay. Oh, ngiti. Kumiling ang ulo niya. Ha? Di ka ngingiti? Mabuti at kumiti siya kahit nagtataka. Nginitian ko rin siya na sakto sa pagpasok ni Arkanghel sa room. Mabilis na naupo na ako sa tabi ni Carlin na tulog sa armchair. Mabuti naman at wala siya sa CR ngayon. Kahit anong ngalay ng leeg ko ay di talaga ako tumingin sa kanan o sa kaliwa hanggang matapos ang huling subject namin. Wala tuloy akong ideya kung anong ganap kina Hugo at Arkanghel. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako maraming natutunan. Dahil all ears and attention talaga ako sa lahat ng lessons. Sabay na tayo. Si Carlin nang mag-ring na ang bell. Okay, kahit hanggang sakayan lang ng tricycle basta may kasabay. Hindi ko ini-expect si Arkanghel na haharang sa akin para sumabay pa uwi. Pero mas di ko ini-expect na matanaw sa labas ng room namin si Sandra noong uwian. Nakalabas na ang last teacher namin at nakatayo na rin at nakahanda nang lumabas ang mga classmates namin nang pumasok si Sandra. Arkanghel, nangunguna sa pagsunod ng tingin si Ruth at ang mga kaibigan niya. Tumingin pa sa akin si Ruth para i-check ang reaction ko. Syempre deadma ako bago niya pa ako kaawaan o i-issue. Si Sandra Asuncion, yun na. Gulat na tumingin si Carlin sa akin. Ewan, bakit kaya kailangang itanong sa akin? Sila ba? Gulat ang mukha ni Arkanghel nang mag-angat ng mukha na nasa harapan niya na ang trespasser na si Sandra. Kumapit agad sa braso niya si Sandra at hinila siya patayo. Lika na, ngayon ka bumawi. Mga 3 Magnum ice cream lang okay na ako. Napakamot na naman ng ulo si Arkanghel kaya inis na nag-iwas na ako ng tingin. Obviously, sabay nga silang uuwi. Paglabas namin ng room ay may isa pang hindi grade 8 sa labas. Nakalimutan ko na ang pangalan pero siya yung muse sa grade 7 na GF ni Hugo. Babe! Inakbayan naman agad ni Hugo ang grade 7. Napaungol si Carlin sa tabi ko. Ay, so wala na ang dream kong love triangle. Hindi dream iyon, nightmare. Kinaladkad ko na si Carlin paalis. Sinabi ko naman kasi sa kanya na wag siyang umasa. May pa-love triangle pa siyang nalalaman dyan. Parang sira talaga si Carlin. Asa-asa parang tanga. Tara na Carlin, uwi na tayo. Sigaw ko, malakas talaga. Gusto kong makita ang reaksyon ni Arkanghel kaya lumingon ako. Pero wala siyang pake dahil busy na siya kay Sandra. Hindi dapat sumama ang loob ko. Bakit sasama loob ko wala naman akong gusto kay Arkanghel. Hello, ayoko sa kanya dahil tamad siya mag-aral. No, yak. Saka hindi naman talaga maganda ang boses niya at hindi rin siya ganun kagaling maggitara. Pero sana man lang kasi nagsabi siya na di kami sabay ngayon. Girl, dito na ako. Okay ka lang? Siniko ako ni Carlin. Nasa gate na pala kami nang di ko namamalayan. Sobrang tahimik mo. Kung di ka pa tawagin, baka nakarating ka na sa dulo ng kalsada. Ano bang sinasabi mo? Inirapan ko siya. Iniisip ko lang kung ano kayang ulam namin sa bahay mamaya. Sige, bye na. Mabilis ang mga lakad na iniwan ko na siya. Ayoko na siyang mangulit pa Nang maghiwalay kami ni Carlin ay bagsak ang balikat na sumakay na ako sa likod ng back-to-back tricycle. Sina Arkanghel at Sandra kaya di pa uuwi? Oo nga pala, bibili pa sila ng ice cream. Sosyal,
Hindi street foods kundi ice cream. At Magnum pa ha? Magkano isan yun? 50? Pagagastusin pa ng Sandra na iyon si Arkanghel. Baka mamaya mamasyal pa sila o tumambay sa kung saan kaya hindi pa sila uuwi. Isa na lang, sigaw ng driver. Isa na lang, aanday na. Nakakainis. Kinusot ko ang mga mata ko kasi parang napuwing. Naluluha parang tanga. Napapanguso ako sa kinauupuan nang wala pa ring sumasakay sa tabi ko kung saan iyon na lang ang bakante. Mahirap magpuno ang tricycle ngayon dahil mahirap talaga na walang kasamang kaibigan sa pag-uwi dahil karamihan sa mga nauwi ay magkakaibigan at magkakasama. Kung hindi tropa-tropa ay partner-partner ang nasakay. Bihira ang solo kaya kapag solo ka, matagal bago may tumabi sa'yo. May sumilip na estudyante sa tabi ko at nang makita yatang malusog ang makakatabi niya ay dumiretso na agad siya sa kasunod na tricycle sa pila. Kasalanan to ni Arkanghel eh. Kung hindi niya ako sinanay na lagi kaming sabay sa pag-uwi ay hindi na sana ako nag-extra rice sa gabi. E di sana di ako ganoon ka-chubby at may mapipilitan pa ring tumabi sa akin dito. Siya na lang kasi ang nagtsatsaga na katabi ko sa likod ng tricycle kahit pa nasisiksi ko siya. Nakalimutan ko na syempre may buhay rin si Arkanghel. May iba rin siyang kaibigan bukod sa akin at higit sa lahat lalaki siya. Sigurado at hindi malabo na magkaka-GF siya anytime. Ano ba ang laban ng very best friend sa girlfriend? Nawawalan na yata ng pag-asa ang tricycle driver dahil binuhay niya na ang makina ng tricycle. Paalis na kami nang biglang may sumabit sa harapan ko at basta naupo sa tabi ko. Gulat na napalingon ako sa kanya. Halos matulala ako kay Arkanghel kasi bakit siya nandito? Hindi mo ko hinintay. Daya mo, VBF. Pawisan pa siya nang dumukot ng scarf sa bulsa para ipuna sa kanyang noo. Wala kang sinabi na sasabay ka pauwi. Sumandal siya at nakangiting tumingin sa akin. Surprise! Surprise! Wala naman kasi akong pambili ng ice cream. Bulong ni Arkanghel sa tabi ko na di ko gaanong narinig. Ha? Napalingon ako sa kanya. Wala. Sabi ko gusto mo ulit fishball? Chip mo. Baka gusto mo naman dagdagan kahit kikiam o quick-quick man lang. Inirapan ko siya pero natawa lang si Arkanghel. Anyway, bati ko na pala ulit si Arkanghel. Bati ko na siya kasi sa akin siya sumabay kahapon at hindi kay Sandra. VBF talaga siya. Ngayong uwian ay sabay kaming pumunta sa bench para tumunganga. Ewan ko ba kung bakit ayaw ko pa na umuwi agad kami. Gusto ko yung trip ni Arkanghel na tambay muna sa bench at maghintay na wala na masyadong estudyante sa labas bago kami sumakay sa tricycle pa uwi. Nagpaalam ako na magsi-CR pero hindi naman talaga ako pupuntang banyo. Pumuslit ako sa labas para ibili siya ng burger. Iyong spicy ang ketchup para di ako matakam since di ko trip ang mga spicy foods. Pagbalik ko ay inabot ko iyon sa kanya kasama ang coke-in can. Para saan yan? Para sa pagpili mo sa akin kahapon. You made me feel special. Don't you know that? You saved me from my own stupid thoughts. Nag-self-pity ako kahapon pero binura mo iyong lungkot ko kasi bigla kang tumalon pasabit sa tricycle. Di mo lang alam pero ang saya ko nang makita ka. VBF nakita ulit at crush nakita ulit. Oo, crush kita. Pero crush lang, okay? Bata pa ako at chubby. Saka na iyong more than crush pag graduate na at syempre kapag medyo payat na para di naman tayo number 10 pag naglalakad. Pero syempre ito lang ang sagot ko talaga sa kanya. Wala lang, dami kong tirang baon kaya naisipan kong ilibre ka. Ayaw mo? Oy, masamang natanggi sa grasya. Inagaw niya agad sa akin ang burger at nilantakan. Nakamasid lang ako sa kanya habang nanguya siya nang walang arte at walang pangit.
Oo, walang pangit kasi kahit ang sugapa niyang kumagat ay gwapo pa rin siya. Hi, sorry Sandra. Burger is thicker than ice cream. Arkanghel, gusto mo bang i-tutor kita sa mga subjects na mahina ka? Umayos ako ng upo sa tabi niya sa bench. Os, libre? Ngumunguya pa ang bibig niya. Oo naman, para kapag mataas ang grades mo, matuwa ang mama at papa mo. Ayos yan. Sabi nga ni Papa pag mataas grades ko, papayagan niya na ako kahit weekdays maglaro sa comp shop. Inabutan ko siya ng tissue dahil may ketchup siya sa labi. Oh, punasan mo labi mo. I-tutor mo ko ah. Yabang ni Isaiah eh. Feeling niya siya lang matalino sa aming dalawa. Nung tinuli nga siya sa center, hinimatay siya. Anong connect sa talino? Imbis na kunin ang tissue ay inusod niya lang ang mukha sa akin. Wala tuloy akong nagawa kundi isalaksak na lang sa gilid ng bibig niya ang tissue. O siya, ubusin mo na yang burger at kaasar ka na. Tumawa siya. Ewan sa'yo, basta humanda ka na lang dahil mahigpit akong tutor. Ayoko ng pasaway. Kunwari ay strict na banta ko sa kanya. Nag-thumbs up siya at inisang subuan na lang ang halos kalahati pang burger kaya di na siya makapagsalita. Naiiling na inabot ko sa kanya ang coke in can. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Dadalhin mo ako sa mabuting landas. Sabi niya matapos malunok lahat ng laman sa bibig. Ganoon din kasi ang sabi ni Carlin sa akin. Totoo talaga na tutulungan ko siya sa mga lessons na hirap siya. Masaya ako na makitang gusto rin niya talagang matuto. Sana nga lang talaga ay matuto siya. Ngayon, ikaw muna magtuturo sa akin. Next time, ako naman magtuturo sa'yo. Ano naman ituturo mo? Secret. Ano nga? Piningot ko siya. Aw! Napatayo siya habang kinikiskis ang tenga sa palad. Ang ligalig naman nitong babaeng to. Pipingutin ko pa sana siya ulit nang makita ang paparating. Ayun na sina Isaiah. Kinawayan siya ni Isaiah at ng tropa nila. Lumapit sila sa amin at nakipagpalitan ng fist bump kay Arkanghel. Nginitian naman ako ni Isaiah. Di niya na ako hate dahil kita naman niyang magkaibigan na kami ngayon ng pinsan niya. Since friend ko na si Arkanghel, I mean very best friend, ay nakakausap ko na rin hindi lang si Isaiah, kundi maging ang iba rin nilang tropa. Masasabi ko naman na mababait sila. Actually, ang bisyo lang talaga nila ay minsanang pagko-comp shop, jamming, at magharuta na parang wala nang bukas. Nagbiroan lang sila tapos akala ko sasama na si Arkanghel sa kanila. Kaya nagulat ako nang magpaalam na siya kina Isaiah. Parang nakakaintindi namang hindi nagtanong ang mga ito at umalis na lang. Hinila ni Arkanghel ang bag ko nang wala na ang tropa niya. Ano pa hinihintay mo? Tara na. Ha? Uwi na tayo. Naagaw niya na sa akin ang bag ko at isinukbit niya iyon sa balikat niya. Hoy Arkanghel, bag ko. Sinubukan kong agawin ang bag ko pero ang bilis niya nang naglakad palayo. Wala siyang pakialam kahit dark pink ang bitbit niyang bag. Confident pa rin siyang maglakad. Barakong barako pa rin. Pasipol-sipol pa nga. Bilisan mo maglakad para matagtag ka. Akin na kasi bag ko. Habol ko sa kanya. Nakakainis kaya kami machismis eh. Bukas usapan na naman sa room to kapag may nakakitang bitbit ni Arkanghel ang bag ko ngayon. Sa haba ng mga binti niya ay ang bilis niyang nakalayo. Kaya kinailangan ko pang maglakad takbo para makahabol. At talaga namang natagtag ako. Especially may bilbil. Umalog yata ng bongga kaya namalayan ko na lang na hinihingal na ako. Nang maabutan ko siya ay hindi rin naman niya ibinalik sa akin ang bag ko. Wala siyang balak. Napabuntong hininga na lang ako at sumabay ng lakad sa kanya. Ayaw kasi magdala ng sariling bag tapos nang aagaw ng bag dyan. Bubulong-bulong ako na nakasimangot.
I caught him smiling in my peripheral vision. Natutuwa pa ang hudas oh. Malapit na kami sa kanto ng sakayan ng tricycle nang mapadaan kami sa basag na semento na ang ilalim ay kanal. Sa gilid kami naglalakad dahil may dumaraang mga tricycle at sasakyan kaya no choice kami kundi humakbang na lang sa kanal na nakabukas. Nauna si Arkanghel tapos inabot niya ang kamay niya sa akin na akala mo naman bangin ang kailangan kong lampasan. OA niya. Di ko nga inabot ang kamay niya sa kapakitang gilas na tumalon ako. Di naman need tumalon pero like ko lang eh. Bakit ba? Ang kaso pagtalon ko ay umalog ang tiyan ko kasama ang palda. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize na may nalaglag mula sa bulsa ko. Nahulog sa maliit na butas ng kanal ang phone ko. Arkanghel was in panic too after realizing what happened. Ay puta! Bumaon na sa butas iyong sipi ko. Di ko na makita kung saan banda at mukhang di ko na iyon makukuha. Sa kakapakitang gilas ko na kaya kong tumalon ay nawala tuloy sa akin ang sipi ko. Tuloy pati si Arkanghel ngayon problemado. Anong gagawin natin? Pwede pa ba iyon? Tumuwad siya sa butas ng kanal para silipin iyong sipi ko. Di ko makita. Lumubog na yata. Kung kukunin ko, pwede pa ba iyon? Bantot na nun. I pulled him up by his left arm. Hayaan na natin. Problemado pa rin siya nang mag-angat ng tingin. Baka pagalitan ka ng tatay bear mo. Mabait naman tatay ko at siguradong maiintindihan niya. Nakakalungkot lang kasi gift niya iyan sa akin noong birthday ko. Hayaan mo, reregaluhan na lang kita ng phone sa birthday mo. Talaga? Ang alam ko ay di naman mayaman sina Arkanghel. Mas may kaya sina Isaiah. Oo naman, ikaw pa? PBF yata kita. Pero mahal ang phone. I know, basta reregaluhan kita. Napangiti ako. Teka, kailan ba birthday mo? December 10. Ayos, regaluhan kita sa 25th birthday mo. Sira ulo ka talaga. Sabi ko pero natatawa. Siyempre wala pa ako dato ngayon. Hintayin mo kong magkatrabaho para pati power bank bili kita. Palabas na kami ng gate nang magsalita ulit siya. Paano pala yan? Di na kita matitext. Hindi naman forever no phone ako. Basta bigay ko sa iyo number ko kapag may new phone na. Okay? He grinned. Sabi ko na gusto mo ring ititext kita. Nag-iwas ako ng tingin at kunwari di na pinansin ang sinabi niya. Pigil ko lang ang ngiti ko habang naglalakad kami. Nang nasa tricycle na ay nagsalita siya. Susi, yap. Tabi na naman kami sa likod ng tricycle. Thank you. Thank you saan? Nilingon ko siya kahit pa medyo di kami magkasya dahil masikip na sakyan naming back part ng tricycle. Nagkikiskisa na ang mga braso namin ni Arkanghel. Sa friendship, saka sa promise mo na tuturuan mo ako sa mga subjects na mahina ako. Kahit wala pa, thank you na agad para di ka na makaatras. Welcome para di ka na rin makaatras. Buong biyahe ay ngingiti-ngiti lang siya sa tabi ko. At ako naman ay patay mali siya na titingin-tingin lang sa daan na akala mo naman ngayon ko lang nakita. Hindi naman gaano ka-awkward. Ang totoo, nakakaaliw nga. At na-excite ako sa mga ganitong pang-eksena sa mga susunod na araw. Kita-kits bukas, Susi. Patalon siyang bumaba ng huminto. See you. Kinawayan ko na siya nang umandar na ang tricycle. Pag-uwi ay napakunot ang noo ko nang makita ang Ford namin na may mga kahon sa ibabaw. Mabilis akong pumasok sa loob ng sala at doon ko naabutan si Tatay Bear na nagsasara ng zipper ng malaking maleta. Tatay Bear, bakit ka nag-iimpake? Nakauwi ka na pala. Umangat ang mukha niya sa akin mula sa maleta. Magmerienda ka muna, may tinapay sa mesa. Nilapitan ko siya at tinabihan sa sofa. Bakit, Tatay Bear? Malungkot siyang yumuko. Kailangan nating umuwi ng Bulacan. Patay na ang tita Rhea mo. Gulat na napatingin ako sa kanya. Po?
Akala ko gumagaling na siya. Naging stable na si Ate Rhea kaya akala ko okay na siya. Kaya nga hindi na tayo pinapunta roon. Akala ko talaga okay na. Tapos bigla na naman siyang inatake at ngayon wala na. Wala na ang ate ko, anak. Si Tita Rhea ang nag-iisang kapatid ni Tatay Bear at nasa Bulacan ito ngayon kasama ng asawa at ng mga lolo at lola ko sa side ni Tatay Bear. Ngayong wala na si Tita Rhea. Paano na sina lola at lolo roon ngayon? Napahilot sa sentido niya si Tatay Bear. Maghanda ka na. Aalis tayo ngayon. Sumunod na lang ako kahit pa gusto kong sabihin na may exam kami the next day. Bahala na kahit siguro mag-special exam na lang ako. Mas importante na makauwi kami ng Bulacan ngayon para makilamay sa nag-iisa kong tita. Napahinto rin ako sa pagtungo sa hagdan ng may maalala. Tatay Bear, paano po pala ang school ko? Kailangan ko pong magpaalam kung matagal tayong mawawala. Nakausap ko na si Norma. Si Ma'am Normaline Aguilar na mami ni Hugo. Naging regular customer namin sa hardware namin sa bayan ng Malabon, ang pamilya Aguilar kaya kakilala ni Tatay Bear. Nabawasan ang pag-aalala ko dahil head teacher si Ma'am Aguilar at iginagalang siya ng buong school. I'm sure na maipagpapaalam niya ako ng maayos at maiintindihan agad ng mga teachers ko ang aking sitwasyon. Siya po ang magpapaalam para sa akin? Paninigurado ko. Tumango si tatay. Siya na rin ang bahalang umasikaso sa records mo at magpadala ng Form 137 mo sa Bulacan. Umawang ang mga labi ko. Form 137? Balungkot siyang tumingin sa akin. Sa Bulacan ka na mag-aaral, Susi. Doon na muna tayo titira. Tay, pakiramdam ko ay biglang nanghina ang mga tuhod ko at hindi ako makahakbang. I'm sorry anak. Tumayo na siya at umakyat sa taas ng bahay para siguro kunin pa ang iba naming gamit. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko na kaysa sumunod kay Tatay Bear sa itaas ng bahay para tumulong sa pag-iimpake ay nanakbo ako palabas ng bahay. Naka-uniform pa rin ako pero tsinelas na pambahay ang suot ko sa paa. Pinarak ko ang unang tricycle na dumaan at nagpahatid sa barangay Pasong Kawayan 2. Hindi ko alam kung saan doon siya nakatira pero hahanapin ko kahit saang lupalop pa ang bahay niya. Isa lang ang gusto kong mangyari bago ako umalis ng Cavite. Gusto kong makita si Arkanghel at gusto kong makapagpaalam sa kanya. Para po kuya. Sa tapat ng Natanya Homes ako nagpababa. Pagkaabot ko ng 20 pesos na buo ay bumaba na agad ako at hindi na hinintay ang sukli. Nagmamadali ang mga hakbang ko kahit hindi ko naman alam kung saang part ng Pasong Kawayan ang pakay ko. Marami akong pinagtanungan pero hindi nila kilala si Arkanghel o si Isaiah. Tuloy pa rin ako sa paghahanap kahit pa namimintig na ang mga binti ko sa kakalakad. I needed to see Arkanghel. Ilang oras na lang, aalis na kami ni Tatay Bear. Gusto kong magpaalam muna sa kanya. Gusto ko muna siyang makita. Natigil ako sa tapat ng isang computer shop nang makita ang lalaking lumabas mula roon. White t-shirt ang suot niya at gray shorts. Nakatsinelas lang at may nilalarong susi ng motor sa mahahaba niyang daliri. Sumakay siya sa nakaparadang black red Honda Click at akma nang isusuksok ang susi nang tawagin ko siya. Isaiah! Gulat na napatingin siya sa akin. Tinakbo ko ang pagitan namin. Saan nakatira si Arkanghel? Tanong ko na hinihingal-hingal pa. Ay iba! Napasipol siya. Ano? Pagka-uwi na mismo agad? So good ka agad dito ni di ka pa nakakapagpalit? Napatingin siya sa paa ko. Nadala mo pa yung tsinelas mo pang bahay hanggang dito sa PK2. Kinapitan ko siya sa braso. Samahan mo na lang ako sa kanya, please? Ge, sakay. Ha? Inginuso niya ang likod ng motor niya.
Angkas ka sa likod ko. Napaatras ako at mahinang nagsalita. Hindi kasi ako umaangkas sa motor. So, ano gusto mo? Nakamotor ako habang ikaw natakbo sa likod ko? Napangiwi ako. Parang lahat na lang ng hindi ko kinasanayang gawin ay ginagawa ko na dahil kay Arkanghel. Ano? Aangkas ka o mamamayat ka sa pagsunod sa akin? Sige ka, mabilis ako magpatakbo. Mamayat ka, di ka na makilala ni Arkanghel pagdating natin sa kanila. Napapadyak na pumayag na lang ako. Oo na, aangkas na. Umangkas na ako sa likod ng motor ni Isaiah. Ito ang unang beses na sumakay o umangkas ako sa motor kaya kabado ako. Mabuti na lang at nice naman si Isaiah kaya hindi ako naiilang kahit humawak pa ako sa bewang niya. Good thing rin na hindi naman pala siya kaskasero sa kalsada. Pananakot niya lang na mabilis siyang magpatakbo pero hindi naman talaga kaya matiwasay ang biyahe namin pauwi sa kanila. Huminto kami sa townhouse na pula ang gate. Sabi ni Isaiah ay sa likod lang raw noon ang bahay nila. Compound pala pagpasok sa mismong gate at nauuna lang talagang makita ang bahay ni na Arkanghel. Pasok ka. May sinungkit lang siya sa gate at bumukas na iyon. Malawak sa loob. May dalawang Fortuner. Iyong isa raw sa papa ni Isaiah. Iyong isa naman sa papa ni Arkanghel pero for sale na. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Ako na kakatok para surprise. Sinundan ko lang siya ng tingin. Kumatok siya sa screen door ni na Arkanghel. Insan patae. Napangiwi ako. Hay nako, siraulo talaga silang magpinsan. Imbis matawa ay parang gusto kong malungkot dahil alam kong isa ang kalokohan nila sa mga mamimiss ko. Kung alam ko lang na mababait pala sila ay sana noon ko pa sila kinaibigan. Sana noon ko pa naging close si Arkanghel. Maya-maya lang ay narinig ko na ang boses ni Arkanghel mula sa loob. Gago ka, nakatok ka pa sanay ka naman maglabas-masok dito pag kukupit ka ng Yakult sa ref. Diyan si tita? Binuksan niya ang screen door. Nasa taas, nagnonovena. Ay, bait. Plain black shirt ang suot ni Arkanghel at jersey shorts. Normal na pambahay pero iyong itsura niya, pwede pa rin gumala sa SM. Ang unfair kasi ang gwapo-gwapo niya pa rin kahit partida pa na magulo pa ang buhok niya ngayon. Siguro nagkamot na naman siya ng ulo. Napatingin siya sa akin na nasa likuran lang ni Isaiah. BVF? OA na napanganga pa siya. Ewan ko kung totoo iyon o sinobrahan niya na ang acting. Hi! Kiming bati ko sa kanya. Oy, kinilig bitlog. Isaiah teased him. Sa akin lang nakatitig ang kulay gray na mga mata ni Arkanghel. Parang wala na siyang pake ngayon sa pinsan niya. Bakit ka nandito? Iwan ko na ba kayo? Sabat ni Isaiah pero di na siya talaga napapansin ni Arkanghel. Kaya bubulong-bulong na nagkusa na lang siyang umalis. Pasok ka. Niluwagan ni Arkanghel ang pinto para sa akin. Di ba nakakahiya? Hinubad ko ang tsinelas ko at pumasok sa loob ng sala nila. Nahiya ka pa, nakapasok ka na nga. Ngumisi siya. Sensya na, liit lang ng humble adobe ko. Hindi naman talaga ganoon kaliit. Malawak nga ang sala nila at malinis. Minimalist din ang mga gamit. Sa dingding ay may nakasabit na malaking family frame. Tiyak na mama at papa niya iyon habang kalong silang dalawa ng atin niya. Bata pa sila ng atin niya sa picture. Parang 1 year old lang siya at iyong atin niya naman ay nasa 3 or 4. Ang cute ng family picture. Ang saya siguro ng may kapatid ano? Mabuti pa si Arkanghel. Kahit sa maiksing panahon ay naranasan iyon. Napakunot ang noo ko nang mapatitig sa picture frame at may kakaibang mapansin. Ikaw ba talaga tong baby? Oo. Bakit? Di ko kamukha no? Oo, parang nilingon ko siya na nasa tabi ko na pala at nakikititig sa picture frame.
Nagbabago talaga mga baby pag nalaki. Parang ako, dati cute, ngayon gwapo na. Hindi na ako nag-comment, siguro nga ganoon. Kasi kahit ako rin naman ay mataba noong baby pero ngayon chubby na lang. Sana nga hanggang chubby na lang. Inalok ako ni Arkanghel na ibibili ng soft drinks pero tumanggi ako. Pinakain niya na lang ako ng cake na ibinake ng mama niya. Nakaubos na ako ng 4 na slice pero hindi ko pa rin alam kung paano sasabihin sa kanya ang sadya ko. Hindi ko pa rin alam kung paano magpapaalam na aalis na ako. Arkanghel, lakas loob na tawag ko sa kanya. Yes? Kakabalik niya lang sa tabi ko dahil hinugasan niya ang platito na pinagkainan ko ng cake. May sasabihin kasi ako kaya ako nandito. Nagkamot siya ng kilay. At least kilay na ngayon at hindi na ulo. Ano ba iyon? Tumingin siya sa akin. Alam ko talaga meron. Di ka naman dadayo rito kung mismo lang ako. Lumabi ako. Tungkol sa promise ko na i-tutor kita. Oh, kasi I bit my lower lip before continuing. Baka kasi di na iyon matuloy. Natigilan siya. Aalis na kasi ako. Aalis? Saan ka naman pupunta? Sama. Hindi ako nagbibiro. Aalis ako. Natahimik siya bigla. Napayuko ako kasi ramdam ko nang seryoso na ang usapan namin. Namatay ang tita ko, sister ni Tatay Bear. Kailangan naming umuwi ng Bulacan dahil wala nang kasama ang lolo at lola ko roon. Gaano ka katagal doon? Mahinang tanong niya. Grabe ang seryoso na ng boses niya. Di ako sanay. Hindi ko alam. Siguro matagal since wala na si tita. Wala nang kasama ang lolo at lola ko roon. Nilaro ko ang mga daliri ko sa kamay. Magta-transfer na ako roon. Matagal bago siya nagsalita. Activate mo na FB mo ah. Napangiti ako at nag-angat ng mukha. Oo, promise mag-a-active na ako sa FB ngayon. Titiisin ko na ang mga selfies, OOTDs at mga hanash sa life ni Vivi. Hindi na rin ako mauurat sa mga smart ass sa social media. Hindi na rin ako mapapangiwi kahit papanay post ni Kylie ng mga pinanggagawa niya na ultimo noong kinagat siya ng lamok ay dapat nakapost. Promise, hindi na. I mean, unfollow ko na lang silang lahat. Tumingin si Arkanghel sa nakasabit na relo sa dingding ng sala nila. Gabi na. Tara na at baka hinahanap ka na ng Tatay Bear mo. Tumango ako. Kahit pa nakikita kong nakangiti siya ay hindi niya maitatago ang lungkot sa mga mata niya. Nalulungkot din tuloy ako. Si Arkanghel ang unang boy best friend ko at wala na akong balak magkaroon pa ng panibago. Siya lang ang gusto ko. Nakakalungkot dahil saglit ko pa lang siyang nakikilala ay magkakahiwalay na kaming dalawa. Pumunta kami sa likod ng bahay kung saan nandoon ang bahay nila Isaiah. Mas malaki ang bahay nila Isaiah. Townhouse din at kulay cream ang pintura. Maraming orchids sa harapan at marami ring aso. Mga 4 yata ang nakita kong aso. Pera pa sa mga nakakulong sa gilid ng bahay nila. Iba-ibang lahi. May Aspin, Golden Retriever, Pitbull, Bulldog. Sumilip kami sa screen door at doon namin nakita si Isaiah na nakasalampak sa sofa habang nagugupit ng kuko sa paa. Insan, pera motor. Kinuha ni Isaiah ang susi na nasa ibabaw lang ng center table saka ibinato kay Arkanghel. Helmet, pairam din, insan. Nandyan yung dalawa sa labas sa may ibabaw ng basurahan nakapatong. Baboy mo. Oy, na-offend si Susi. Inirapan ko lang si Isaiah. Tara, nauuna si Arkanghel sa akin kaya hindi ko na makita ang reaksyon niya. Nang lumingon naman siya sa akin ay naka-helmet na siya. Siya ang naglagay ng helmet sa akin. Hindi na ako nagreklamo kahit halos mangudngud ako pagsampa sa likod ng motor niya. Tahimik lang ako habang nakaangkas sa kanya. Katulad ng kay Isaiah, kanina ay nakakapit din ako sa bewang niya.
Pero bakit ganoon? Kay Isaiah kanina ay wala naman akong pagkailang na naramdaman. Bakit kay Arkanghel parang nanginginig ang mga kamay ko na nasa bewang niya? Parang napapaso ako. Normal ba iyon? Kung si Isaiah ay mild lang magpatakbo, si Arkanghel naman ay parang nakasunod kami sa karo ng patay sa sobrang bagal namin. Hindi ko alam kung nag-iingat lang ba siya o gusto niyang matalo ang record ng pinakamabagal magmotor sa buong Pilipinas. Ayan, tagal ko tuloy nakakapit sa kanya. Nahihiya na ako. Nang sa wakas ay mahatid niya na ako sa tapat ng bahay namin ay saka lang nakita ang mga mata niya nang alisin niya ang suot na helmet. Nakakalunod iyong lamlam ng mga titig niya sa akin. Nalulungkot pa rin ba siya? Paano? Hindi siya bumaba ng motor ni hindi rin niya pinatay ang makina. Thank you sa paghatid. Ingat ka ron ha? Inirapan ko siya kahit parang namimigat na ngayon ang mga mata ko. Ingat ka rin dito. Huwag mo gugutumin sarili mo saka huwag ka muna magjojowa. Mamamayat ka lang sa sakit ng ulo. Nakangiti nga siya pero hindi naman abot sa mga mata niya. Napalabi ako. Ba't naman sa sakit ulo ko? Kasi mga pasaway mga lalaki. Pasaway ka? Akala ko magkakamot na naman siya ng ulo pero ngumiti lang si Arkanghel. Siyempre inaamin ko naman pero basta wag ka nga muna magbo-boyfriend doon. Mahirap mag-boyfriend ng bata pa. Maligalig. Masasaktan ka lang talaga, promise. Okay, wala naman talaga akong balak. Humina ang boses ko dahil para akong sisipunin bigla. Inabot niya ako para pisilin sa pisngi. Good girl ka talaga kaya love kita eh. Ha? Siyempre, very best friend kita kaya mahal kita. Sus? Napangiti ako. Love din kita. Napahawak siya sa dibdib niya. Basta ingat ka. Bye Arkanghel. Bye Susie. Hintayin mo ako. Baka hintayin mo ako. Basta hintayin mo ako. He grinned. Bago ka mag-boyfriend, hintayin mo ko. Di na ako nakapagsalita dahil pinaandar niya na ang motor palayo. Nakatulala na lang ako habang nakatanaw sa kanya. Bago ka mag-boyfriend, hintayin mo ako. Tanda niya pa kaya iyong sinabi niya sa akin? O baka hindi na? I sighed. Baka nga hindi niya na ako kilala. I was gently biting my lower lip while scrolling on Arkanghel's timeline. It's been a month since the last time I stalked his account. It hurt to see him. Iyong makikita ko siya sa pictures pero hindi ko naman siya magawang kausapin. Kasi ayoko. Kasi duwag ako. Ang huling chat pa namin ay iyong pinipilit niya akong mag-video call kami. Pero syempre hindi ako pumayag. Hello, ang lusog ng pisngi ko. Baka di ka siya sakam. Naulit pa iyong pangungulit niya pero hindi ko na nireply. Maski mga chat niya, inignore ko na. As in, nasa ignored folder ko siya. I ignored him para hindi niya malaman na sinisin ko ang mga messages niya. Dahil kahit ayoko na talagang mabasa, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tiniis ko na hindi siya i-reply. Araw-araw siyang nagpi-PM, asking for my number, nangungumusta, nangungulit, nagpapatawa, sa huli nagpapaawa. Dumating na rin sa point na nagalit na siya pero tiniis ko pa rin. Tiniis ko siya. Tiniis ko siya kahit binigyan niya na ako ng ultimatum. Tiniis ko siya kahit gusto ko siyang sakalin sa last chat niya na pag di mo pa ako nireplyan, isusumpa ko na magiging balyena ka. Tiniis ko siya hanggang sa mapuno ng crying emoticons ang inbox ko. Tiniis ko siya kahit gumawa pa siya ng dami accounts para harasin ako sa FB at replyan lang siya. Tiniis ko. Tiniis ko siya hanggang sa hindi na siya nangulit pa. Hanggang sa tumigil na siya. Hanggang sa hindi ko na malayang
Umiiyak na lang ako tuwing gabi tuwing i-check ko ang last sent message niya sa akin na halos 2 years na rin ang lumipas. Malamang may bago na siyang VBF ngayon. Iyong VBF na mas maganda at syempre iyong sexy. More than 3 years na mula nang mag-transfer ako ng school dahil sa paglipat namin ni Tatay Bear dito sa Bulacan. Ni dumalaw sa Cavite ay hindi ko na rin nagawa dahil sa sunod-sunod ang mga pangyayari sa buhay ko. Masyadong maraming pangyayari at isa na roon ay ang lalo kong pagtaba. Nanaba ako lalo siguro dahil sa stress sa school, sa financial at sa pamilya, kaya ako nagkaganito. Idagdag pa na nakaka-depress tong mga babaeng panay comment sa mga post ni Arcangel sa Facebook. Ultimo ML updates niya, kinokomentan. Ganoon kahapit sila. And why not, right? Ang laki ng igwinapo ni Arcangel. As in, sobrang gwapo niya na ngayon. Ito nga lang na tag photo sa kanya na hindi siya prepared. Gwapo na. Kahit nakanganga dahil stolen photo ito habang nasa comp shop siya at mukhang di pa naliligo ay gwapo na. What more pa iyong selfie niya last prom na naka-gel ang buhok niya habang nakatox. Kaya nga sobrang alangan na kami. Kahit VBF, alangan pa rin. Lalo pa kaya iyong hintayin ko siya pag ready na akong magka-boyfriend. Saka malay ko ba kung gusto niyang maging boyfriend ko? Baka nagpapahintay lang siya dahil gusto niya sabay kaming magjowa. Baka nga ganoon lang. Sino pa ba ang magkakagusto sa akin? Hello, haggard na mataba tapos boring pa ang buhay. Noon yayamanin pa ako. Ngayon, dukhang mataba na. Baka rin may girlfriend na siya ngayon. Imposibleng wala. Haliparot iyon tapos gwapo pa. Kaya malamang marami na iyong pinaiyak na girls at isa na ako roon. Para ka na namang nalugi dyan. Hindi ko man lang na malayang nakapasok na si Tatay Bear sa kwarto ko. Ngumuso ako. Nalugi naman talaga tayo. Paika-ika siyang lumapit sa akin sa tulong ng saklay niyang gawa sa kahoy. Paanong nalugi ba? Inalalayan ko siyang maupo sa tabi ko. Hindi tayo lugi, baby bear. Inakbayan niya ako. O heto at magkasama pa rin naman tayo ah. Iyon na nga lang iniisip ko para sumaya ako. Niyakap ko siya. Ito ang last night namin dito sa Plaridel, Bulacan. Bukas ay uuwi na kami ng Cavite. Ang akala ko na hindi na mangyayari ay mangyayari na nga bukas dahil naibenta na itong bahay rito sa Bulacan kaya kailangan na naming umalis. Wala na sina lolo at lola kaya wala na ring dahilan para mag-stay kami rito. Masasakit na alaala lang ang nandito. Halos magkakasunod lang kasi na namatay sina Tita Rhea, lolo at lola. Sina Tita Rhea at lolo ay parehong atake ang ikinamatay. Si lola naman last year lang dahil sa komplikasyon. Arcangel, kumusta ka na ba? Sana may lakas ako ng loob na i-chat ka para ipaalam na nag-transfer na ulit ako riyan. Baka maging classmates pa tayong dalawa. Pero syempre wala akong lakas ng loob na i-chat ka. Kapal naman ng taba ko, 'di ba? Kinakabahan ako sa pagbabalik namin sa Cavite. Parang hindi ko yata kakayanin na pumasok ulit next week sa school na inalisan ko kalagitnaan ng school year noon. Mag-aapat na taon na rin pala kung susumahin. Pero wala akong choice. Hindi naman ako kayang pag-aralin ni Tatay Bear sa private school. Saka isa pa, roon sa school na iyon na ako na-enroll. Sa pakiusap at pakisuyo ni Tatay Bear ay nakapag-transfer ako kahit mid-school year na at iyon ay dahil sa tulong ni Ma'am Aguilar na head teacher doon. Basta Tatay Bear, pagbubutihan ko po ang pag-aaral at babawiin natin ang mga nawala sa atin. Porsigido talaga ako.
kahit hindi na ako ang maging valedictorian. Basta makatapos at makahanap ng maganda at stable na trabaho ay okay na ako. Matagal ko nang isinuko ang pagiging top sa klase. Mula nang maghirap kami, mas naging priority ko na ang tumulong sa bahay at kay Tatay Bear. Ako na kasi halos ang naging all around sa bahay. Kahit noong buhay pa si Lola ay ako rin ang naging tagapag-alaga sa kanya. Sabay ko silang inaalagaan ni Tatay Bear habang nagluluto, naglilinis ng bahay at naglalaba. Ako rin ang nag-aasikaso sa nagsara naming natitirang negosyo sa Bulacan. Ako lahat. Nakapagtataka lang na nanaba ako imbis na mamayat. Hay, ano ba kasi iyong nawala? Ngumiti si Tatay Bear. Ngiting hindi ko alam kung bakit nagagawa niya pa sa kabila ng mga nangyari. Parati niyang sinasabi sa akin na okay lang kami. Nawala namang nawala dahil kasama pa rin namin ang isa't isa. Sa kabila ng mga nangyari sa nakalipas na 3 taon ay sinisikap ni Tatay Bear na maging matatag para sa akin. Nang pumunta kami ng Bulacan ay roon na nagsimula ang pagbabago ng buhay namin. Sa libing mismo ni Tita Rhea na nag-iisang kapatid ni Tatay Bear ay inatake rin sa puso ang lolo ko. Nang araw ring iyon namatay si lolo. Hindi pa roon natatapos ang lahat dahil matapos ang magkasunod halos na libing ni Tita Rhea at lolo ay nalaman naming wala na pala ang mga ari-arian ng mga alkaras sa Bulacan. Naibenta na lahat ng naipundar ni na lolo at lola at maging ang tinitirhang bahay roon ay naisanla na mula nang magkasunod na magkasakit sina Tita Rhea at lolo. Ang asawa naman ni Tita Rhea na si Tito Joseph ay wala na ring trabaho dahil ito ang naging bantay ni Tita Rhea sa ospital sa ilang buwang pagkakakonfine ng asawa. Papasok ako sa private school na pinapasukan ko sa Bulacan nang maaksidente si Tatay Bear sa kalsada. Wala akong kaalam-alam na nang mga oras na nagtitake ako ng exam ay isinugod na siya sa ospital. Nang umuwi ako ay saka ko lang nalaman ang nangyari. Sira ang Ford na minamaneho ni tatay pero ang mas malala ay nakoma siya at pinutulan pa ng isang binti. Sunod-sunod na dagok sa buhay namin ang nangyari sa loob lang ng 1 taon, kaya halos wala na akong panahon para sa ibang bagay. Matagal na nakaratay si Tatay Bear kaya wala siyang choice kundi ipagkatiwala kay Tito Joseph ang pag-asikaso ng mga naiwan naming negosyo sa Cavite. Si Tito Joseph ang namahala ng hardware namin at ilang paupahan doon. In 2 years ay dinadala niya lang kay Tatay Bear ang mga report kasama ng buwan-buwang allowance namin. Ang buong akala namin ay nasa ayos ang lahat kaya kampante kami. Pero ganoon na lang ang hinagpis ko nang malamang matagal nang nalugi ang hardware namin at mga maliliit na store sa palengke. Maski ang maliliit naming paupahan ay naibenta na ni Tito Joseph dahil sa pagkalulong nito sa sugal. Magsisiman si Tatay Bear sa sobra-sobrang pagtitiwala na ibinigay niya ay huli na. Hindi niya na mababago na ibinigay niya ang lahat ng papeles at buong karapatan kay Tito Joseph. Huli na rin nang mapag-alaman namin na kaya inatake si lolo sa mismong libing ni Tita Rhea ay dahil doon ito natuklasan na matagal nang may bisyo at babae si Tito Joseph. Si Tito Joseph din ang halos umubos ng mga pundar ng matatanda. Sa galit ni Tatay Bear ay kahit hindi pa lubos na magaling at nakasaklay lang ay pinilit niyang umuwi ng Cavite para kumprontahin ang bayaw. Sa kinamalas-malasan lang ay hindi na niya naabutan doon ang pakay. Umalis na ito kasama ang babae nito. Naroon pa mismo sa bahay namin itinira habang winawaldas nila ang pera namin. Ilang gabi kong iniyakan ang sinapit ng mga pinaghirapan ni Tatay Bear. Ang pampalubag loob na lang sa akin ay hindi pa naibebenta ni Tito Joseph ang bahay namin sa Cavite. Kaya nahabol pa namin iyon. Thank God dahil may mauuwian pa rin kami.
makikita ko na rin ulit si Arkanghel na hindi ko alam kung kilala pa ba ako o nakalimutan na. Kinabukasan ay maaga kaming bumiyahe pauwi ng Pasong Kawayan, General Trias, Cavite. Umarkila lang si tatay ng truck na maghahatid sa amin at sa ilang piraso naming gamit. Nakakalungkot na masaya sa pakiramdam na makauwi ulit sa lugar at sa bahay na napalapit na sa puso ko. Nakakalungkot dahil halos wala na ang ibang gamit namin na iniwan doon. Siguro naibenta na o naitapon na ni Tito Joseph at ang kinakasama niya nang dito sila tumira. Maski ang kwarto ko ay halos hindi ko na makilala dahil wala na ang malaki at malambot kong kama. Wala na rin ang magagandang wallpaper sa dingding. Nagbayad ako ng maglilinis. Ayusin mo na lang ang mga gamit mo. Sabi ni Tatay Bear na nakangiti. Hay, nakakamiss dito ano? Magpahinga na kayo, Tatay Bear. Napagod po kayo sa biyahe. Ano bang napagod ka dyan? Tumawa siya. Ako na magtutupi ng mga damit mo sa closet. Bukas hayaan mo at bibili tayo ng bago mong kama. Kahit maliit lang pero iyong malambot. Baka po maubos ang pera natin pag bumili pa tayo ng bagong gamit. Ang natitira kasi naming pera ay itinatabi namin sa bubuksan naming maliit na negosyo. Sari-sari store na plano naming paghuhaan ng income. May natatabi pa naman akong bukod. Iwinasiwas ni Tatay Bear ang kamay. At wag kang magreklamo, Susana. Lumabi na lang ako dahil hindi naman na papapigil si Tatay Bear. Alam ko na nahihiya siya sa akin at ayoko naman siyang malungkot kapag tinanggihan ko ang gusto niya na ibili ako ng bagong kapalit na kama. Ikaw ang magpahinga na dahil papasok ka na bukas. Opo. Kinuha ko na ang maleta ko sa truck para i-ready ang uniform na susuotin ko bukas. May uniform na ako dahil nakiusap si Tatay Bear kay Ma'am Aguilar through phone na kung pwede ay ibili ako ng uniform at ipadala sa amin sa Bulacan. Mabuti na lang talaga at magkaibigan sila. Napangiti ako nang maihanger ko na ang blouse at palda na gagamitin ko bukas. Grade 8 ako. Gitna ng school year na noong umalis dito at ngayong pasukan ay grade 12 na babalik, graduating. Hindi ko akalain na rito pa rin pala ako gagraduate. At hindi ko akalain na hindi ako gagraduate na nangunguna sa honor. Mataas pa rin naman ang mga grades ko pero hindi na katulad ng noon at isa pa, transferi ako. Magulo ang records at magulo ang utak at puso. Sa unang tapak ko sa Governor Ferrer Memorial National High School matapos ang higit 3 taon ay para akong mauupo sa kaba. Masaya ako dahil na-miss ko ang school pero kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa makikita ko, sa makakasalubong ko. Inagahan ko ngayon dahil gusto kong makapag-adjust muna bago dumating ang ibang estudyante. Nang makuha ko ang section ko ay bumalik ako sa bench sa labas ng kantin para tumulala muna. Parang kailan lang nagja-jamming kami ni Arkanghel dito. Kumusta na nga ba siya? Sino na kaya ang dinadala niya rito tuwing uwian? At sino na ba ang sinasabayan niya sa pag-uwi? Sa tabi ko ay may student paper na naiwan ng kung sino mang estudyante. Pinulot ko iyon at binasa bilang pamatay oras. Diyos ko, Susana Alcaraz. Napaangat ang mukha ko mula sa binabasang student paper. Para akong maiiyak nang makilala siya. Ang unang taong tumanggap sa akin kahit isa akong maarting mataba. Ang unang best friend ko sa balat ng lupa. Palapit sa akin si Carlin na lalong namayat at gumanda. Rebonded ang buhok niya na hanggang balikat. Bigla niyang tinakbo ang pagitan namin para yakapin ako ng mahigpit. Nandito ka na ulit. Halos ayaw niya pa akong bitawan kahit itinutulak ko na siya. Naiiyak na kasi ako at ayoko namang mag-iyakan kami rito dahil napapatingin na sa amin ang ibang estudyanteng dumarating.
Miss na miss kita, Susie. Kung alam mo lang. Miss din kita. Napapasinok na ako dahil naiiyak na talaga ako. Oo, iyakin na ako ngayon. Sa dami ng pinagdaanan ko, iyakin na ako. Nagpapadyak siya. Bigla kang umalis. Sinabi lang sa akin ni Arkanghel noon na umalis ka. Niwala kang iniwang contact number sa aking bruha ka. Tapos, inactive FB mo. Di ka nagre-reply. In-ignore message ko rin pala si Kylene. Sobrang nakakainis ka. Padyak siya ng padyak. In-ignore message ko siya dahil namimiss ko siya. Naduduwag ako na makausap siya dahil baka umiyak ako. Ayoko nang mag-self-pity. Baka mamatay ako sa lungkot dahil akala ko hindi na kami magkikita ulit. Ang boba ko kasi gusto ko na lang lumimot. Ang tanga-tanga ko dahil siya na nga lang iyong kaibigan na nagtiyaga sa akin. Pati siya tinalikuran ko pa dahil duwag ako. I hate you talaga. Di siya nahihiyang magpapadyak habang parang batang umiiyak. Huy, dalaga ka na. Biro ko sa kanya. Ewan ko sa'yo, I hate you. Pinunasan niya ang luha niya na akmang babagsak. Akala ko ba best friend tayo? Bakit ganoon? Bakit di ka man lang nagparamdam? Sobrang worried tuloy ako sa'yo kasi baka kinatay ka na pala roon sa Bulacan. Uso pa naman doon ang lechon. Gagi. Kahit naiiyak ay natawa ako. Pasalamat ka, di na ako pikon. Bakit nga? Pasalampak siyang naupo sa bench na inupuan ko kanina. Nakasimangot siya habang nakatingala sa akin. Wala na akong brainy na friend. Alam mo bang si Ruth na iyong laging top 1? Yabang niya, grabe. Tapos ako, wala nang nagtuturo at nagpupush sa akin na mag-aral kaya ako na lang ang nagsasarili. Ang hirap, sobrang miss kita. Nagpakawala ako ng buntong hininga saka tumabi sa kanya. Sorry, iyon lang? Sorry? Di pwede iyon. Tiningnan ko siya ng mataman. Sorry na. Alam ko na sobrang bad ko sa ginawa ko dahil parang itinapon ko na lang basta iyong friendship natin. Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Di ba dapat sinasabi mo sa akin lahat kasi best friend tayo? Napayuko ako. Kylene, hindi ko alam na babalik pa ako rito sa Cavite. Susi naman, anong ginagawa ng social media? Magjowa nga, may LDR. Mag-best friend pa kaya? Sobrang sakit na umalis dito. Gumaralgal ang boses ko. Parang lahat ng tiniis kong sakit ay gustong kumawala. Wala akong pinagsabihan na kahit sino. Kahit si Tatay Bear. Hindi alam kung gaano kalabag sa loob ko na umalis ng Cavite noon. Dito ako unang nagkaroon ng kaibigan. Dito ako naging masaya. Nandito si Kylene. Nandito si Arkanghel. Masakit umalis dito. Pero kailangan kong sumama sa Bulacan dahil kailangan kasama ako palagi ni Tatay Bear. Suminok ako. Akala ko makakadalaw ako rito o makakabalik pa kami. Ang kaso, sunod-sunod ang mga nangyari. Namatay ang lolo ko na halos kasunod lang ng tita ko. Nalaman namin na wala na ang mga pundar ni na lolo sa Bulacan at baon pa sila sa utang. Hindi pa natatapos ang taon. Naaksidente si Tatay Bear at nakoma siya ng matagal. Napahawak si Kylene sa balikat ko. Pinigil ko ang luha ko at sinikap kong ngumiti sa kanya. Nakaligtas naman si Tatay Bear. Okay na siya ngayon kahit pa putol na ang isa niyang binti. We're okay now. Nabalitaan ko nga na wala na yung hardware niyo sa bayan. Naibenta ng tito ko. Pati ang mga maliliit na store namin at paupahan, wala na rin. Ang bahay na lang talaga namin ang natira sa amin.
Paano ang kabuhayan nyo ngayon? Ngumiti ako. Iyong natitirang pera namin, ibubukas ni Tatay Bear ng sari-sari store sa tapat ng bahay namin. Tapos ako, mag-a-apply ng scholarship. Baka like mo mag-online selling, girl. Patok ngayon, dagdag income na rin. Plan ko na rin yan para makatulong sa gastusin. Ngumisi siya sa akin. Kayang-kaya mong maging online seller lalo pat may alam kong rider. Rider? Sa ngisi pa lang ni Carlene ay kinabahan na ako. Yap, rider. Kaso mukhang kailangan mo rin munang magpaliwanag doon dahil kung nagtampo man ako sa'yo, malamang 10 doble ang tampo nun sa'yo. Nag-iwas na ako ng tingin. Susi, kinalabit ako ni Carlene. Wala kang balak kausapin siya? Ha? Napatitig ako sa kanya kasabay ng pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Kahit hindi pa binabanggit ni Carlene ang pangalan ay alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Deserve din niya iyong explanation mo. Wala ka bang balak na magpaliwanag kay Arkanghel kung bakit bigla mo na lang pinutol ang communication nyo? Umiling ako. Matagal na iyon, Carlene. Limot na ako nun. May dalang kirot sa dibdib iyong sinabi ko pero nakangiti pa rin ako. We, oo nga. Tumawa pa ako para ipakita sa kanya na wala na lang talaga sa akin si Arkanghel. Talaga ba? Baka magsisi ka. Gwapo nun ngayon lalo. Sus, yan ka na naman sa gwapo-gwapo. Makakain ba yan? Biro ko. Oo, char. Sinimangutan ko siya. Tara na nga sa room natin. Kaya nga, mabuti sa isang section tayo. Hayaan mo, haharasin ko iyong nakaupo sa tabi mo para lumayas para tabi na tayo ulit. Natawa na lang ako kay Carlene kahit pa alam kong gagawin niya talaga iyon. Magsisimula na ang klase kaya naglakad na kami pabalik sa room namin. Hindi ako kinakabahan dahil alam ko namang hindi namin kaklase si Arkanghel. Hindi ko alam kung saang room siya pero sana wag mo na kaming magkita kasi hindi pa ako handa. Si Arkanghel, impit na tili ni Carlene sabay pisil sa braso ko na yakap-yakap niya. Arkanghel, andito na ulit si Susi. Pakiramdam ko ay nanigas ang buo kong katawan nang mula sa harapan namin ay dumaan ang isang matangkad na lalaking nagtataglay ng kulay abong mga mata. Napatingala at literal akong natulala sa kanya. Ang akala ko ay hindi siya lilingon kaya nang lumingon siya ay para akong hihimatayin sa kaba. Intimidating, like he was so sure of himself. Siguro kasi sobrang gwapo niya lalo ngayon. Walang kwenta iyong mga pictures niya sa social media sa itsura niya sa personal. Iyong mga mata niya pa lang sa sobrang lakas ng dating ay parang madudurog ka na. Arkanghel, si Susi nandito na ulit. Sinisiko ako ni Carlene na halos mamilipit sa kilig sa gilid ko. Siya ang tumawag kay Arkanghel at hindi ko alam kung gusto ko ba siyang pasalamatan o sabunutan dahil sa ginawa niya. Yes, it really hurt to see Arkanghel. It hurt to see how handsome he was. Parang kahit VBF o ex-BVF ay sobrang alangan ako sa kanya. Kaya hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para batiin siya. Hi! Pinilit kong ngumiti kaya kahit pa abot-abot ang hiya at kaba na nadarama ko. Pero iyong ngiti ko ay agad ding nabura dahil tiningnan niya lang ako at pagkatapos ay tumuloy na siya sa paglalakad palampas sa amin ni Carlene. Lah, famous, di namamansin. Gusto ko na talagang sungal-ngalin si Carlene dahil sa katabilan ng dila niya. Hinila ko na lang siya papunta sa room namin. Yabang na niya kainis. Naghihimutok pa rin siya hanggang sa makarating kami sa room. Doon mismo siya umupo sa tabi ko. May nakaupo yata riyan, Carlene. So,
Doon siya sa upuan ko maupo. Tumayo siya at kinuha ang bag niya sa upuan niya, saka bumalik sa tabi ko. Ganitong mainit ulo ko. Huwag nila akong bubisitin. Wala akong masabi kaya napabuntong hininga na lang ako. Lumingon si Kylene sa akin at pinakatitigan ako. Umanggulo-anggulo pa siya. Susi, lalo kang gumanda. Napausod ako nang pisilin niya ang pisngi ko. Kylene, ano ba? Para kang tanga na ah. Ngingiti-ngiti si Kylene at sa totoo lang, kinakabahan ako sa mga ganitong ngitian niya. Kahit pa matagal na kaming hindi nagkita, ay kabisado ko pa rin siya. Alam na alam ko pa rin kapag may naiisip siyang kalokohan. Ano ba, Kylene? Sitak ko sa kanya. Nakakailang na. Malapit ka na magdebut, di ba? Gusto mo na bang magka-boyfriend? Kylene, ang lakas ng tawa niya. Para siyang nasisiraan ng bait. Natatakot na tuloy ako. Hindi kaya habang nasa Bulacan ako ay may nangyari sa kanya? Na mental kaya siya nang hindi ko alam? Tumayo siya at tumingin sa suot na wristwatch. Doon na lang muna ako sa upuan ko. Sabay kuha niya ng bag niya. Ha? Akala ko ba gusto mong tabi tayo? Bukas na lang. Tumalikod na siya, bitbit ang bag niya. Hala, may nasabi ba ako? Nagtampo ba siya? Nakita ko ang paglapit ng isang payat na lalaking estudyante sa akin. Siya yata iyong lehitimong nakaupo sa inalisang upuan ni Kylene. Bitbit niya ang bag papunta sa tabi ko nang hilahin siya ni Kylene sa kwelyo. Hoy, sinabi ko ba pwede ka nang bumalik doon? Naguguluhang napailing na lang ako. Minabuti ko na lang na maglabas ng libro para magbasa since mukhang late ang first subject teacher namin. Habang nagbubuklat-buklat ako ng pages ng libro ay may lalaking umupo sa upuang katabi ko. Mabango siya. Mukhang imported ang men's cologne na gamit. Hindi ako nag-angat ng mukha pero sigurado akong hindi siya iyong payat na lalaki kanina. Pasalampak siya sa pag-upo na parang hari. Wala siyang dalang kahit anong gamit maliban sa pilot niyang ballpen na basta niya lang inilapag. Napakunot ang noo ko nang mapansin ang makinis at mahahabang daliri niya na ikinakatok niya sa armchair. Musta ka na? Doon ako napaangat ng mukha. Sumalubong sa akin ang pilyong ngisi niya. Hugo? Hi Chubs, long time no pigi. Si Hugo nga, wala namang nagbago sa kanya maliban sa halatang mas tumangkad siya. Mas gumwapo at mas naging maangas. Complete uniform naman siya ngayon from his black shoes, slacks, and polo. Iyon nga lang, hindi clean cut ang buhok niya. May maliit siyang hikaw sa kaliwang tenga at iyong kanang kilay niya. May ahit sa gitna. Sumandal siya sa sandalan at namulsa. Wala siyang pakialam kahit nahulog na ang ballpen niya sa sahig. Balita ko, tinadtad ka ng mala sa Bulacan ah. Inirapan ko siya bagamat nakangiti. Hindi ako naiilang sa kanya kasi parang kahapon lang kami huling nagkita. Okay lang naman ako. Ikaw, mukhang okay ka lang din. Muli siyang ngumisi. Mukha ngang okay ka. Di ka naman mukhang na-stress. Lalo ka ngang lumusog. Ikaw, ganyan ka pa rin. Masama pa rin ugali mo. At least, hindi ako nagbago. Tinaasan ko siya ng kilay dahil dumating na iyong teacher namin pero hindi pa rin siya tumatayo. Huwag mong sabihing tabi tayo. Gusto ko lang itry kung mahihila mo ako sa tamang landas. Sa unang pagkakataon, hindi kami nag-away ngayon ni Hugo. Behave siyang katabi kahit pa panay ang hingi niya ng papel pag may quiz kami. Wala nga kasi siyang dalang gamit. Bago mag-recess ay lumabas si Hugo dahil iihi raw. Pero pagbalik ay may dala na siyang 2 burger, 2 zesto at 2 VCAT na chips. Ibinigay niya sa akin ang isa sa burger, zesto at VCAT.
Hiyang-hiya tuloy ako sa last subject teacher namin na nakatingin sa amin. Huwag ka nang lalabas, kwentuhan tayo. Kaya raw ako ibinili ni Hugo ng pagkain ay para hindi na ako lumabas. Nang recess na ay hindi na nga ako sumama kay Kylene pagpunta sa kantin dahil may food na ako. Ang funny rin ni Kylene kasi hindi niya ako niyaya. Nakangiti pa siya nang kumaway sa amin ni Hugo. Wala naman kaming napagkwentuhan ni Hugo dahil natulog lang ang loko buong recess times. Nagtakip siya ng panyo sa mukha sa kasumandal. Ang ginawa ko na lang ay nagbasa-basa na lang ako hanggang sa tumunog na ang bell. Ganoon din ang siste namin ng lunch break. May baon kasi akong kanin at ulam kaya hindi na talaga ako lumabas. Si Hugo lang ang lumabas para bumili ng coke in can sa Kamamon. Iyon lang ang lunch niya kaya inalok ko siya ng pagkain ko. Ang kaso ayaw niya ng ulam ko. Hindi raw siya nakain ng meatloaf. Ang arte. Ang sarap kaya. Nagsiselfone na siya. Ako nakain pa. Hoy, dahan-dahan ka sa subo. Paminsan-minsan ay sinisita niya ako. Bili mo na lang akong tubig. Binigyan ko siya ng 20. Wala ka namang ginagawa eh. Naubos ko na kasi iyong baon kong tubig. Ako pa nautusan oh. Bobulong-bulong siya. Napakamot siya ng batok. Lumamlam ang mga mata ko. Hindi ko maiwasang hindi maalala si Arkanghel sa simpleng kilos na ganoon ni Hugo. Ganoon din kasi Arkanghel noon. Mahilig magkamot. Si Arkanghel parang may kuto kasi sa ulo ang kamot. Si Hugo sa batok, siguro may buni. Nang tumalikod si Hugo ay makinis naman ang leeg niya. Actually, makinis naman siya sa kabuuan. Mukha ring malinis. Wala siyang buni. Hay, ano ba itong mga naiisip ko? Napayuko ako. Sinikap na lang na maubos ang kanin at meatloaf sa baonan ko kahit pa hindi na ako makanguya ng maayos. Nagbabara ang ilong ko at nag-iinit ang mga mata ko. Para na akong nabubulunan sa bawat subo ko. Saglit lang ay nakabalik na si Hugo. Inabot niya sa akin ang bote ng mineral water na binili niya. Thank you. Umiwas ako ng tingin dahil ayaw ko na makita niyang nagluluha ang mga mata ko. Baka mamaya isipin niyang kakain na nga lang, emotional pa ako. Sa pag-iwas ko ng paningin ay napadpad ang mga mata ko sa bintana. Hindi ko alam kung maibubuga ko ba ang mga kinain ko o mabibilaukan ako nang makitang dumaan sa harap ng room namin si Arkanghel. Hindi siya nakatingin sa gawi namin ni Hugo pero may pakiramdam ako na nakita niya kami. Sandali, anong ginagawa niya rito sa second floor? Sa first floor ang room niya, sabi ni Kylene ah. Napakurap lang ako nang maupo sa tabi ko si Hugo. Natakpan niya ang tinitingnan ko. Nang tingalain ko siya ay nakataas ang kilay niya sa akin. Naiilang na inabot ko sa kanya ang mineral water bottle. Gusto mo tubig, Hugo? Mukhang nauhaw ka sa pagbili nito. Ayoko nga, may laway mo na yan eh. Nakasimangot na sumandal siya sa upuan at nagtakip na naman ng panyo sa mukha. Mukhang matutulog na naman siya. Bumalik na lang ako sa kinakain ko kahit pa hindi ko na malasahan ang pagkain. Nahulog na ako sa pag-iisip. Hindi na ako pinansin ni Hugo hanggang sa matapos ang klase. Seryoso siya sa salitang kunwaring pakikinig sa lesson saka sa pasimpleng pagsiselfone sa ilalim ng armchair. Siguro kachat niya iyong GF niya. Imposible naman kasing walang GF tong lokong ito. Si Hugo pa ba? See you tomorrow, class. See you tomorrow, ma'am. Chorus na sagot namin nang lumabas ang last subject teacher namin. Saka pa lang ako nilapitan ni Kylene nang uwian na. I miss you, girl. Inirapan ko siya ng pabiro. Talaga lang ah? Kaya pala pinamigay mo ako kay Hugo. Sus, di ka ba nag-enjoy? Tara na nga. Hinila niya na ako.
Napahinto ako sa paglakad nang mapatingin sa babae na nasa gilid ng bintana ng room namin. Nag-aayos siya ng gamit niya sa bag. Ngayon ko lang siya napansin. Oo, siya yan. Banas ang boses ni Carlin habang nakatingin din sa tinitingnan ko. Classmate rin pala natin siya. Masayang sambit ko. Muntik nang hindi ko makilala si Vivian Chanel Contamina or Vivi dahil hindi na siya sobrang pakyut at kikay na tulad ng dati. Simple na lang siya ngayon mag-ayos at hindi na rin siya mukhang masungit. Hinila ako ni Carlin. Huwag mong pansinin yan, boba pa rin yan. Marinig ka. Saway ko sa kanya dahil napakalakas yata ang boses niya. Di marinig. Nagtataka ako dahil hindi naman ganito si Kylie noon kay Vivi. Nakapagtataka kasi parang inis na inis siya ngayon doon sa tao. Tara na kasi. Pakaladkad niya na akong hinila palabas ng pinto. Sa pagmamadali ni Kylie ay hindi na ako nakapagpaalam pa kay Hugo na busy pa rin sa kaka-cellphone. Siguro ay kachat pa rin ang GF at baka sila ang sabay sa pag-uwi. Wag na tayo sumabay sa mga estudyante. Pigil ko kay Kylie. Naiipon na kasi ang mga estudyante sa hallway. Pwede naman namin silang paunahin muna eh. Ewan ko ba rito kay Kylie kung bakit siya nagmamadali. And bakit naman? Sila lang ba may karapatang umuwi ng maaga? Hila-hila niya ako pababa sa hagdan. Actually, isa pa sa dahilan ko ay ang ayaw ko sanang mapaaga sa pagbaba. Nasa first floor lang ang room ni Arcangel. Tama nga ako, makikita namin siya. Kahit napakaraming estudyante ay hindi siya nakaligtas sa mga mata ko. Nakatayo siya malapit sa pinto ng room nila at parang may hinahanap. Baka GF niya nakasabay rin niyang umuwi. Yukong-yuko ako habang nakasunod kay Kylie dahil dadaan kami sa harapan ng room nila Arcangel. Maya nasabi tayo uwi car. Halos magmakaawa ako. Ngayon na. Nangunguna si Kylie sa paglalakad habang hila pa rin ako sa pulso. Hindi na ako nakapagreklamo kasi nandito na kami. Pasasaan ba't makakalampas na rin naman. Arcangel! Malakas na sigaw ni Kylie na nagpatigil sa paghakbang ng mga paa ko. Nabigla ako kasi malapit na kami kay Arcangel nang tawagin siya ni Kylie. Nang lumingon tuloy siya ay kitang-kita ko ang pagsasalubong ng makakapal niyang kilay. Arcangel, closure raw, sabi ni Susie. Napalingon sa amin ang ibang estudyante. Yung iba natatawa. Yung iba naman ay nagtaas ng mga kilay. Nalapirot ko tuloy ang braso ni Kylie. Hoy, ano ba? Gaga ka ah. Mula sa likod ni Arcangel ay may lalaking sumingit. Tropa yata. Nakangisi ito sa amin. Kylie, closure rin daw, sabi ni Aisay. Nagbago bigla ang mood ni Kylie. Gago, mamatay ka na. Mabuti na bad trip si Kylie dahil siya naman ngayon ang nagmamadaling umalis. Parang tanga naman ang ulo ko na lumilingon-lingon pa. Halos mabali na nga leeg ko kakalingon. Nakahabol kasi ng tingin si Arcangel sa amin. Hindi ko alam kung galit ba yung tingin niya o malungkot. Ang asyumera ko roon sa malungkot, no? As if may pakialam pa sa akin si Arcangel. Iyon nga at nang may lumapit sa kanyang babae ay nagbawi na rin siya ng tingin sa akin. GF niya siguro iyong lumapit. Di pa kami umuwi ni Kylie. Tumambay pa kami ng kaunti sa may gate. Wag mo nang uulitin iyon, Kylie. Nanulis ang uso niya. Matagal na iyon. Mga bata pa kami noon. Mahinang hinampas ko siya sa braso. Magkatabi kami ngayon na nakasandal sa stage. Marami nang nagbago. Nakita mo naman, di ba? Nag-iba na siya. Ikaw ba? Nag-iba na? Oo naman. Di ba sabi mo nga, lalo akong gumanda at nanaba. Habang nagkukwentuhan kami ay patingin-tingin ako sa paligid namin. Nakakataba ng puso ang mga nakikita ko.
Halos puro building na ang mga classrooms. Ang dami nang nagbago rito. Masayang komento ko. Ang laki na talaga ng ipinagbago at ikinaunlad ng Governor Ferrer Memorial National High School. Balita ko, humakot na naman ang school ng mga trophies and medals mula sa iba't ibang school competition, mapa-academics and sports. Hindi pa rin matibag sa pagiging top sa lalawigan ang school. Mula private and public schools, hinaharap ng school namin. Para akong proud parent na masaya sa mga achievements ng anak. Parang dati lang ay part ako ng mga achievements na iyon. Madalas kasi ako sa mga contest, mapa-English spelling man o duguan ng utak sa problem solving sa math. Iginala ko ang paningin ko sa halo-halong mga estudyante na nagdaraan sa harap namin. May mukhang yayamanin, may mukhang hikain, may mukhang matino, may mukhang sanggano, may mukhang gutom, may mukhang busog, may mukhang napakabait, may mukhang napakakulit, may tahimik, may maligalig, may malinis, may marungis. Typical na estudyanteng makakahalubilo mo rito. Isang matangkad na estudyanteng naka-t-shirt lang at walang suot na polo ang nakaagaw ng pansin ko. Si Isaiah ba iyon? Hindi kumibo si Kylin sa tabi ko. Nakita naming lumapit si Isaiah sa nakatayong si Vivi at kinuha ang bag ng babae. Hindi lang iyon, inakbayan niya pa at sabay silang lumabas ng gate. Sila na ba? Malay ko sa kanila. Patayin ko pa sila eh. Umalis na si Kylin sa stage at sumunod ako sa kanya. Naabutan pa namin sina Isaiah at Vivi. Hindi nila alam na nasa likod lang kami at nakatingin sa kanila. Nakaparada sa labas ng gate ang motor ni Isaiah at doon nito inangkas si Vivi. So sila nga. Padabog na nanguna si Kylin sa paglakad. Gutom ako, tara lumamon tayo. Humabol naman ako sa kanya. Pati ang pagkilos ni Kylin ay may gigil. Bakit ba bad trip siya roon sa dalawa? May hindi ba ako alam? Si Isaiah, sinapian yata ni Einstein last year. Ayun, nangunguna na siya palagi sa klase. With highest honor pa nga. I was happy for Isaiah. Hindi naman ako duda sa kakayahan niya kasi noon pa man ay alam ko nang matalino siya. Tamad lang siya talaga. Ang ikinaka-curious ko ngayon ay kung ano kaya ang inspirasyon niya, bakit bigla yata siyang sinipag seryosohin ang pag-aaral. Si Vivi kaya? See you tomorrow, Sosie. Bineso ako ni Kylin. Kailangan ko nang umuwi. Nadjejebs na ako. May pabeso na. Ngumisi siya na ikinatuwa ko. Ibig sabihin, good mood na siya ulit. Siyempre, dalaging ding na. Dapat sosyalin na. Bye! Kumaway ako nang mauna na siyang maglakad. Nang maghiwalay kami ay tahimik na naglakad na ako papunta sa sakayan. Hindi na gaanong uso ang tricycle ngayon dahil mas marami na ang mga jeep na dumaraan kaya jeep ang inabangan ko. Mas mabuti na rin mag-jeep dahil may mga mapanakit na memories sa tricycle. Sino na kayang nakakasabay niyang umuwi ngayon? Si Isaiah na kaya ulit? Ay si Vivi nga pala ang kasabay ni Isaiah. Pagkarating sa tapat ng kalsada ay nagmuni-muni pa ako. Halos punuan kasi ang lahat ng nagdaraang jeep. Nakakahiya naman na makisiksik eh. Mukhang pahirapan ng sumakay ngayon. Nang may humintong jeep sa harapan ko at nasilip kong may space pa para sa 5, ay sasakay na sana ako. Napaatras lang ako nang matigilan ako dahil sa papalapit na mga pamilyar na nag-uusap na boses na naulinigan ko. Paglingon ko ay naglalakad si Arkanghel kasama ang mga kaibigan niya. Bigla akong napabalik sa pwesto ko hanggang sa umalis na tuloy iyong jeep. Bigla ko ring naisuklay ang mga daliri ko sa hanggang balikat kong buhok nang makitang sina Arkanghel nga iyong paparating. Hindi naman talaga barangay Pasong Kawayan 2 ang mga tropa niya kaya
Malamang na maghihiwa-hiwalay rin sila pauwi. Ibig sabihin mag-isa lang rin si Arkanghel na uuwi kagaya ko. Pero ano naman ngayon kung mag-isa lang siyang uuwi na kagaya ko? Dapat ba magdiwang ako? Parang tanga. Tumalikod ulit ako at kunwari ay hindi sila nakita. Hindi malabo na mapansin niya ako na nakatayo rito dahil bukod sa hindi ako manipis para di mapansin ay dito rin sila papunta kaya nandito sa gawi ko ang mga paningin nila. Si Alcaraz iyon oh. Lumingon ako na kunwari ay ngayon lang sila napansin. Nakangiti ang isa mga natatandaan kong tropa ni Arkanghel at Isaiah na si Miko Pangilinan. Lumapit ito sa akin. Boy, si Alcaraz nga. Dito ka na ulit? Hello? Oo, dito na ako ulit. Musta? Nanaba ka lalo, pero gumanda ka. Ngiti lang ang isinagot ko. Lahat sila ay animated ang mga mukha na nakatingin sa akin. Maliban kay Arkanghel na sa daan nakapako ang paningin. Oo nga, Jol. Gumanda lalo si Alcaraz. Jogging na lang kulang. Saka push up. Nakatawang biro rin ng isa sa kanila. Mga loko, hindi pa rin kayo nagbabago. Hindi naman ako na-offend sa tropa ni Arkanghel dahil mababait naman sila. Maliligalig lang sila pero masasabi ko namang matitino. Kilala ko na sila kahit paano dahil parang naging kaibigan ko na rin sila noon kahit pa sa napakaiksing panahon lang. Anghel, si Beshi mo bumalik na oh. Hinihintay ko ang sagot ni Arkanghel pero busy na siya sa hawak na phone at mukhang may ka-chat o ka-text siya. Paano? Uuwi ka niyan mag-isa? Tanong ni Miko sa akin. Tumango ako pasimpleng sulyap ulit kay Arkanghel na busy pa rin sa cellphone. Mag-isa ka lang? Bakit wala kang kasabay? Mabuti pa sila may pake. Sabay ka na lang sa amin, ani Miko. Pupunta kami kina Arkanghel ngayon eh. Birthday niya. Napaawang ang mga labi ko. Birthday ni Arkanghel ngayon? Oo nga pala. Nagluto mama niya. Ano, sama ka? Ha? Nang tumingin ako kay Arkanghel ay wala naman siyang reaksyon. Ano, sama ka na? Birthday ni Bishe mo oh. Napalunok ako. Marami raw niluto mama niya eh. Ano, magsisisi ka pag di ka sumama. Panghihikayat ng isa pa sa tropa. Nakagat ko ang ibaba kong labi. Gusto kong sumama pero hindi naman ako invited ng mismong celebrant. Isa pa, araw niya ito. Ayokong masira ang araw niya dahil sa akin. Sinikap kong ngumiti kahit pa nalalasahan ko ang pait ng nararamdaman ko ngayon. Happy birthday, Arkanghel. Ayun oh, happy birthday raw oh. Gandang gift ni Alcaraz sa'yo oh. Dito na siya ulit mag-aaral. Sasama na yan si Alcaraz. Tara na. Ano Arkanghel? Ayaw mo yata pasamahin si Alcaraz eh. Nahihiya tuloy. Oo nga, sabat ni Asher. Natatandaan ko ang pangalan. Tama na muna yang kakachat mo sa jowa mo. Pupunta naman iyon kahit di mo i-remind eh. Siyempre birthday mo kaya. Di ka nun matitiis. Napaatras ang mga paa ko. Tama nga ako. May GF na siya. Masaya ako para sa kanya. Ano, tara na? Arkanghel, ikaw nga magyaya. Nahihiya si Beshi mo eh. Halos alugin siya ni Miko. Hindi ko alam ang sasabihin nang biglang may sumigaw. Susi! Napalingon ako sa tumawag sa akin. Kahit si Miko ay napalingon. Papalapit si Hugo sa amin. Kilala nila si Hugo. Wala namang hindi nakakakilala kay Hugo sa school. Hey, nandoon si Mami sa gate. Pupunta kami sa inyo ngayon. Tara na. Ay, may ibang lakad naman pala. Napabulong ang isang tropa ni Arkanghel pero rinig naman ang bulong. Kaya pala nagdadalawang isip sumama. Nang pasimple akong sumulyap kay Arkanghel ay nakatingin na siya sa akin. Nakataas ang isa niyang kilay. Come on, Mommy is waiting for us.
Untag ni Hugo sa akin. Hindi niya na hinintay ang sagot ko dahil inagaw niya na ang dala kong bag. Mula sa kanto ay nakita ko ang pagsilip ng nguso ng kotse na alam kong pag-aari ng mami ni Hugo na si Mrs. Normalin Aguilar, ang terror head teacher ng school. Bumaling ako kina Miko. Sasabay na ako kina Mrs. Aguilar. Ingat na lang kayo. Sige, sige. Tumango si Miko. At Arkanghel, happy birthday ulit. Nagbawi na rin agad ako ng tingin dahil ayoko nang makita pa ang mga titig niya. Tara na, Susi. Tinanguan lang ni Hugo si Miko saka na siya tumalikod na bitbit ang bag ko. At least, magiging happy talaga ang birthday ni Arkanghel dahil hindi ako sumama sa kanila. Walang kahati ang mga bisita niya sa pagkain ng handa. Saka sigurado na mas sasaya pa siya mamaya dahil darating ang GF niya at baka nga i-surprise pa siya nun. Hindi na ako muling tumingin pa at sumunod na rin ako kay Hugo. Sa bawat hakbang ko ay parang nahuhulog ang puso ko. Naiiyak ako na hindi ko alam ang dahilan. Si Hugo ang nagbukas ng pinto ng backseat ng kotse sa akin. Tumabi rin siya sa akin sa loob. Nadaanan pa namin sina Arkanghel nang minaneho na ni Mrs. Aguilar ang kotse paalis. Nakatingin ako sa bintana dahil nakasara naman iyon at tinted kaya hindi kami makikita mula sa labas. Akala ko safe iyon pero bigla na lang may pinindot si Hugo para bumaba ang salamin. Nanlaki ang mga mata ko dahil napatingin sa Arkanghel sa bintana. Parang gusto kong sakalin si Hugo nang itaas niya ang isa niyang kamay para mag-iwan ng dirty finger. Happy birthday, bro. Napaawang na lang ang mga labi ko dahil kahit nakalampas na kami ay kitang-kita ko pa sa rearview mirror ang pag-igting ng panga ni Arkanghel habang nakahabol ng tingin sa amin.